world's most serious threat begins on Signals, brought to you by Best Ever Surf Bars. Hindi natin papansinin yung issue ng climate change. Ano po ba yung pwedeng mangyari? Pupunti ang ani ng palay at pupunti ang pulo ng isda. Every 1 degree increase in global average temperature, magkakaroon ngayon ng 10% drop in rice production. Sa tindi ng impact ng climate change, mas lalong may hirapan yung bansa natin. So, kailangan po paghandaan, pero kailangan din sa solusyonan. Magkakaroon ng epidemic where there was no reported diseases before dati, ngayon meron biglaan. Pinagsama-sama mo yung impact ng pagtaas ng level ng dagat. Ang senaryo na ito nakakatakot. Maraming isla ang nangangailangan mawala sa mapa. Dumating na nga ba sa Pilipinas ang kinatatakutan ng buong daigdig? Unti-unti na raw nating nararamdaman ang epekto ng nagbabagong klima dahil sa global warming. Sa Bawang La Union, isang bayan ang nilalamon ng tumataas na karagatan. Dito naman sa General Lacar sa Quezon, tumaas ang kaso ng dengue at malaria. Naglipa na kasi ang mga lamok na mas nabubuhay sa mainit na klima. Dumadalas at lumalakas ang buhos ng ulan sa Bicol. Hindi raw malayong maulit ang landslide noon sa Ginobatan. Ang Artex compound sa Malabon, hindi na iniwan ng baha. Pero ang mas nakababahala, posibleng mangyari din daw ito sa buong bansa. Pag nagpatuloy ang pagbabago ng klima, maaaring tumaas ang tubig dagat at sa 1 metrong pagtaas lang ito, pwedeng lumubog at permanente ng bahain ang maraming lugar sa Pilipinas. Narito na nga ba sa atin ang mga senyales ng climate change? Ito na nga ba ang mga palatandaan ng napipintong pagkawasak ng buhay sa buong daigdig? Ito na nga kaya ang signos? Sinasabi ng global warming o ang pag-init ng mundo ang pinakasanhi ng pagbabago ng klima. Nagkakaisa ang maraming siyentipiko sa paniniwalang mas mainit na ang mundo natin ngayon ng halos 1 sentigrado. At tayo ang dapat sisihin kung bakit nagkaganito. Sa iba't ibang panig ng mundo, nakikita na natin ang epekto ng umiinit na temperatura. Natutunaw na ang ice glaciers at polar caps. Ang mismong tirahan ng mga polar bear, nalulusaw na rin. Ang tumitinding init din ng klima ang dahilan kung bakit nagkaroon ng manawakang bushfires sa Australia. Dahil sa patuloy na pagtaas ng tubig dagat, nawalan na rin ng tirahan ang maraming residente ng Kiribati Island sa South Pacific. Ang umiinit at temperatura naman ang sinisisi kung bakit nanunulot na ang pamosong Amazon River sa Brazil.
dito sa Pilipinas. Ang pabago-bagong klima ang isang malinaw na ebidensya na nararamdaman na nga natin ang global warming. Kasama ang mga reporter na sina Howie Severino, Maki Pulido at Rafi Tima, tinipon ng GMA News and Public Affairs ang ilan sa mga eksperto. Sa pangunguna ni Dr. Josefino Comiso, Senior Research Scientist ng National Aeronautics and Space Administration o NASA, na nanggaling pa sa head office nito sa Maryland, USA, upang pag-usapan ng mga ebidensya ng nagbabagong klima ng Pilipinas. Dr. Comiso, bakit kailangan pag-usapan yung issue ng climate change dito sa Pilipinas? Importante kasi nandito tayo sa tropiko. Ang impact ng maliit lang na change ng climate masyadong malaki. Sasabi natin yung Pilipinas na sa frontline. Nasa harap tayo ng laban nito. Meron na bang palatandaan? Ang pinaka-popular na palatandaan ay ang coral bleaching. Ang coral bleaching, sinasabi nila ay misnomer yan dahil hindi naman talaga lang sa coral nangyayari yan. Marami pang ibang mga hayop sa dagat na nag-bleach, namumutik. Sobra yung ulan na nagdudulot ng pagbaha at mga landslides nga sa ibang lugar. Yung dami ng ulan, hindi naman nagbabago yung total amount. Pero kung ang titingnan mo ay per event, mas marami yung ulan niya. Nagkakaroon ng epidemics where there was no reported diseases before dati. Ngayon, meron biglaan. Kung hindi natin papansinin yung issue ng climate change, ano po ba yung pwedeng mangyari? Tayo ang number one victim ng climate change. Nararapat lang talagang paghandaan natin ito. Kukunti ang ani ng palay at kukunti ang ani ng isda. Dahil sa ang Pilipinas ay isang mahirap na bansa, mas marami rin ang magiging mas mahirap sa atin. Kung narito na nga sa Pilipinas ang mga palatandaan, handa na ba tayong harapin ito? May magagawa pa ba tayo para pigilan ang banta ng nagbabagong klima? Alam mo ba, ang TV na naka-standby mode ay kumakain pa rin ng kuryente. Pati na rin ang cellphone charger na naiwan sa saksakan. Kaya mas mainam na bunutin ng plug sa saksakan. Nakatipid ka na sa electrical bill mo, nakatulong ka pa sa environment. O diba? Simple lang. Kasi ano ito, maraming palayan ito. Lagang taon lang ibabalik kasi patay na din sila. Yung umulan, hindi sila nakalabas. Naanod na sila.